Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at naglawal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila, kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na mapakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Juan ang kanyang pangalan. Namangha silang lahat. Ang kwento ng pagsilang ni Juan Bautista ay isang pangyayaring nababalot ng maraming sorpresa ng Diyos. Una, sina Zacarias at Elizabeth ay kapwa matanda na. Maliban dito ay baog pa si Elizabeth. Bilang mga taong banal at madasalin, marahil ay natanggap na nila ang kanilang kapalaran na hindi na sila magkakaanak pa. Hindi ito malayo sa katotohanan dahil ganito naman ang karaniwang karanasan ng mga mag-asawang umabot na sa panahon ng katandaan na walang anak. Ngunit dahil ang Diyos ang makapangyayari sa lahat, ang imposible sa tingin ng tao ay kayang gawing posible ng Diyos. Sa mga sorpresang pangyayari sa buhay natin, kaugnay ng ating relasyon sa Diyos, magandang maunawaan natin ang katotohanan na sadyang iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. May panahon din siyang dapat nating igalang, kaya kailangan nating maghintay. Walang taong nagtiwala sa Kanya na pinabayaan niya. Walang taong umasa sa Diyos na binugo niya. Ilagay natin ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na may kapangyarihan at pagmamahal na laging pabor sa ating kapakanan at kabutihan.